Hi guys! Welcome back again to my vlog here in Bangkok. Ayan, so ngayon, this is our day 3 and our last full day dito sa Bangkok. Ayan. So, gagawin lang namin today kasi we really need to go back earlier kasi noong mga past days nakakauwi na kami sa hotel ng mga 8 o'clock, 9 o'clock p.m. So this time we have to be back siguro mga 5 to 6 p.m. kasi we will catch our flight sa madaling araw ng 3 p.m. via Cebu Pacific. Ayan. So, kailangan pa namin bumalik, tsaka mag-do ng final packing and also preparation. So, for today, ang pupuntahan lang natin is dalawa. So, first, we'll start with babalik ulit tayo sa Siam Paragon Food Court. Yun. So, tingin ko sa aming trip, isa to sa mga food court na talagang nagustuhan namin because of their selection. Kasi 'di ba, kumbaga sa ibang food court, marami namang mga local food, lahat naman dito masarap. But sa Siam Paragon in particular, nakakatuwa do'n kasi lahat ng mga trending, mga sikat, mga merong Michelin Bib Gourmand, pinagsama-sama nila in one place. And to date, hindi pa namin na-try yung pad thai nung Tip Samay. So, sasadyain namin yun at babalikan namin for today. Ayan. So, maganda naman dito is nandito lang naman kami nag-stay sa Sukhumvit. So, it's around, I think, 3 to 4 stations away if you're taking the BTS train dito sa Nana Station to Siam Station. Or kami naman kung magta-taxi ka or mag-grab ka, based sa oras ngayon siguro mga 10 to 15 minutes lang naman siya away. So, yun muna yung una namin pupuntahan and we'll eat muna sa Tip Samay with their famous pad thai and check din natin kung meron pa tayong ibang makikita na magugustuhan natin itry. Yan. So, after that, lilipat na ulit tayo sa isang mall. So, isa ulit to sa mga bagong mall dito sa Bangkok. So, ang pangalan niya is M-Sphere. So, yung napansin ko naman yung difference niya, it's really targeted towards the youth. In fact, alam ko dun sa same mall na yun, dun sa taas, may events place pa sila na nag-hold ng mga small concerts, sa mga events, gano'n. So, it's really targeted to the youth, itong mall na to. And maganda rin doon kasi may mga, check din natin kung may mga cafes or something that pwede tayong tumambay for the afternoon. And siguro yung mga Thai food, kung meron pa tayong pwedeng itry doon, or even non-Thai food na pwede nating i-recommend. Ayan. So, ayun lang. So, after that, uwi na rin kami and babalik na rin kami sa hotel to pack. Ayun. So, ayun, abangan nyo na lang yung mga next video and see where we're headed. For now, see you guys later. We are back here sa Gourmet Eats dito sa may Siam Paragon. Ayan guys, ito yung itsura ng pad thai ng Tip Samay. Yan, so meron lang siyang dalawang shrimp and covered siya sa isang egg omelette. So this is 169 baht na okay na rin for its size. And meron na rin siyang kasamang side salad. So tatry natin yan. Ayan, so it's Sunday today. Nandito tayo ulit sa Gourmet Eats dito sa may Siam Paragon. So compared nung pumunta kami dito ng Friday, sobrang daming tao. So yun, makikita mo talaga na weekend, marami ring, bukod sa tourists, marami rin talagang locals na kumakain dito sa buong mall. Sobrang dami rin kasi talagang selection. Bukod dito sa mismong food court, ang dami rin dun, madami rin mga pastries, breads, and cookies. So try muna natin tong pad thai ng Tip Samay. So, yung itsura niya, oh. Yan. So, actually, portion-wise, hindi siya ganun kalaki. And, ang presyo niya is 169 baht. So, kung iisipin mo, compare mo sa local price, nasa pricier side na siya for a pad thai. So, try natin muna. So, yeah, sirain muna natin yung egg. Actually, nipis lang ng egg. Yun lang comment ko, Nalasa kaya talaga yung egg.
Pero yung kakaiba sa kanya, sobrang nipis ng noodles niya, yung rice noodles. Sabi nga nila 1 millimeter lang to. So, tingnan natin kung ano yung lasa. Kamusta? Mm. Mm. Sobrang packed siya ng flavor. As in, sobrang lasang-lasa ko yung shrimp broth. Alam mo yung feeling ko yung tinadtad yung ulo ng mga shrimp, tapos ginawang broth, tapos ito yung pinangsabaw. Tapos nasa moist side siya. Parang usual mo na stir-fried noodles na mas nasa dry side and ginisa and tinosa wok. So ito mas nasa wet side siya actually. So moist side siya. Hindi siya yung parang crispy noodles. Masarap siya. Actually. Hindi lang to siguro yung usual na nakakain kong type ng pad thai. Pero sobrang lasang-lasa mo yung shrimp broth talaga. Yung tamarind hindi siya masyado. Actually, ito yung masabi ko. Ito yung pad thai na hindi siya ganun katamis, hindi rin siya ganun kaasim. So talagang mas shrimp yung nangibabaw na flavor. Ako lang personally, mas gusto ko rin talaga ng noodles na mas al dente at mas may bite. Yung laman niya, actually mas marami siyang tofu, yung laman niya. Pero meron naman siyang dalawang shrimp na malaki na. Sarap din. Sobrang plump yung shrimp niya. Ayun. So ito talaga yung mapapansin mo sa Thailand. Sobrang generous sila sa shrimp, sa mga seafood. Nasa mas affordable side siya if i-compare mo sa Philippines. So, would I recommend this? Oo naman. Definitely must try. Kami nga dinaya pa namin dito. Pero maganda rin siguro mag-try ka ng iba-ibang style. Yun yung napansin ko dito na siguro parang pansit din natin to na kanya-kanyang kung anong preference mo, kung anong style mo, pwede rin. Yung pwede mas tuyo, mas maasim, or mas matamis. Ito naman talaga, mas shrimp flavor ng ibabaw, which is I really like. And so, tatry naman natin tong chicken rice dito. So, ang pangalan niya is Goang Pratunam Chicken Rice. So, meron din siya dito sa food court ng Siam Paragon. So, this one, tatry natin is the fried Hainanese rice. And ito naman yung kanilang classic Hainanese fried rice. Ayan. So, tingin, ayan, dugo ata to eh. So, try natin kung ano yan. Ayan. So, done na tayo dun sa pad thai ng Tip Samay. So, tatry naman natin ngayon is itong Hainanese chicken rice ng Goang Pratunam chicken or Hainanese chicken. So, in-order namin dalawa. So, para matry natin yung both fried. Ayan. So, kasama niya is fried chicken cutlet. And yung isa naman is yung original Hainanese rice. Pero ito, may kasama namang, I think blood to siguro. So parang dugo or Betamax. Ayun. Try natin. So may mga sauce din silang kasama dito, tsaka soup. Na I think mukha lang naman siyang, parang usual hoisin. Tapos itong isang sauce sila, parang may mga chili. Syempre, Thai pa rin naman siya. So try muna natin yung original. Yan, small bite lang. Wow, di ako mahilig sa Hainanese rice pero sobrang lambot ng chicken. Wala siya nung feeling na hilaw. Kasi yung iba naman sa sobrang gusto kasi nila na medyo malambot. Para naman sobrang lambot. Ito sobrang sakto lang, sobrang tender. And I think yung unique dito is masarap yung rice mismo talaga. Hindi siya yung maluya masyado or ma-spice masyado. Kaya, So next naman na try natin is itong fried chicken. Yan. Manipis lang din yung fried chicken So, talagang siguro para siyang Hainanese din. So ito yung fried. Ayan. Tatry natin. Oh, wow. Ito ang masarap.
fried. Okay din yung ginamit nilang coating. Sobrang light niya. Sobrang nipis na ng coating. Similar siya to, ano ba? Hindi rin siya parang Taiwanese chicken chop eh. Parang sobrang airy lang nung ano niya. Sobrang crispy. Sobrang sarap. Ayun. So, must try ba to? Yes, definitely. Kasi kakaiba rin siya eh. Doon sa mga na-try ko doon sa Singapore. Di ba doon naman nanggaling yun? I mean, doon yung sikat ang Hainanese chicken rice. Pero ito sobrang lalaban din to. Ayun, kain muna kami. At ang gulo-gulo na dito. Ayan guys, so from Siam Paragon, sasakay tayo ng BTS or SkyTrain nila papunta sa M-Sphere. So I believe mga 4 to 5 stops lang from here. So ang pangalan ng station na malapit sa M-Sphere is the Phromphong Station. So yun, chinek ko, mukhang hindi accepted pa dito yung credit card. So check natin kung paano tayo bibili ng ticket nila dito. Yan, so meron sila ditong machine. So hanapin nyo lang yung machine na may pwedeng mag-insert ng bills kapag wala kayong coins. Ayan, so nandito tayo ngayon sa Siam Station. So pupunta tayo sa Phromphong Station. So gali tayo dito 1, 2, 3, 4, 5. So 5 stations away lang siya. So E5 Phromphong Station. Tapos ito, gawin natin 2 cards. So, 35 each. Ayan. So, 2 cards. So, paano na to? Okay. So, pasok natin yung cash. So, yan. So, ito 100 baht. So, for 2 na to. Ayan. So, yun. Ganyan lang kadali. Kunin mo lang yung card. Tsaka yung change. Ayan, so tap lang natin yung ating single journey card. Ayan. So pag sasakay ng train na, always check kung saang platform kayo at saang line. Ayan, so akit muna tayo sa main platform. Ayan, so actually itong Siam Station, dalawa yung levels niya kasi ito yung connecting actually nung dalawang SkyTrain line. Okay, so saan tayong platform? Check natin. Ayan. So, dito tayo sa Sukhumvit line pero headed towards saan tayo? Ayan. So, check natin. Exit information pala. So, itong next dito is Chitlom. Tapos dito naman, check natin saan tayo dapat pupunta. Ayan guys, so dito tayo sa Phromphong Station. So this one is the M Quartier. And dito naman sa kabila nyo is the Emporium Mall. Ayan, so part din siya nung same group. But pupunta tayo sa M-Sphere. So medyo may lakad pa siya from the station. So hanapin nyo lang tong exit 5 or 6. Ang kagandahan naman dito, meron walkway talaga sa ilalim ng train station papunta dun sa mall. So hanapin lang natin kung saan tayo papasok. I'm sure meron siyang connecting dito sa train station. And guys, so yung walkway. Ayun, nakita niyo yung sign ng IKEA. Ayan, so dyan tayo papunta. Dyan yung M-Sphere. So ang ganda ng part na to ng walkway. Kasi ayun o, talagang nilagyan nila ng green, ng mga green seat sa gilid. Ayan o, dito yung IKEA.
Wow. Ganda guys. Tignan nyo. Oh. LED yung floor. Tapos ito yung walkway papasok ng mall. Wow. Hi guys! Nandito na tayo sa may M-Sphere. Particularly dito sa kanilang ground floor, yung M-Market. Ayan. So, actually, sobrang ganda niya. Like, I would say, ito na yung parang pinaka-IG mall na napuntahan namin. So, look at this. Ayan. So, sa baba lang nitong mga design na yan. Ayan. So, meron din sila mga food stalls dito na nagbebenta ng food, ng mga dried foods. So, yung typical na makukuha mo or makikita mo doon sa mga street food market. So, instead na doon ka pa sa labas, pwede ka na rin dito sa loob. So, ito, may mga fresh fruits din silang tinda. Pero syempre, mas mura pa rin syempre pag sa labas. Pero dito, with the convenience and air condition din siya. So, ito naman yung mga fried food. Ito, Indian pala to. Samosa, 200 baht. So, meron din silang mga cookies here. Meron din silang mga, yan. Ito, very sikat to sa Thailand. Mga fruit juices. Ito pomegranate. Parang ito dalandan. I think this is passion fruits based on sa mga seeds niya. So, may mga food din dito. Like ito, meron din mga chicken rice stall here. Mix pala siya. May mga nagbebenta din ng accessories, ng mga bags. Ayan. So, sobrang... Ayan, pwede nyo itong libutin. Pwede kayong umikot dito. Ayan. So, kami, chill lang talaga kami ngayon. So, baka mag-ikot-ikot lang kami. Dito na kami mag-coffee. And just enjoy yung vibe dito. Ayan, tingnan nyo, ito yung ganda ng art dito sa may ceiling ng M-Market. Ayan, so ito yung view natin guys, oh, look. Ang ganda rin dito magpa-picture. Oh, dito sa baba mismo, dito sa ground floor entrance sa the ground floor entrance ng M-Sphere, meron silang dito store ng Butter Bear. So I think may cafe din dito. So bukod sa cafe, nagbebenta rin sila ng mga stuffed toys, ng mga bags, ng mga accessories. Basically, mga merch nitong Butter Bear. Ang cute naman. Ayan. So, team cafe siya. Parang nakikita ko na sa ilang lugar to at mall dito sa Bangkok. So apparently, mukhang sikat din si Butter Bear dito sa Thailand. Ayan o, dito yung mga cafe nila. May mga desserts din sila. Ayan. O diba ang cute? Sobrang team cafe. Ayan, hi guys. So tapos na tayo umikot dito sa may M-Sphere Mall. Actually, hindi naman siya ganun ka lakihan na mall. So umikot lang kami dito sa ground and dito sa first floor na mas coffee and restaurants. And I believe may mga stores and boutiques din naman sila dito katulad ng ibang mall. So I would say na kung dapat nyo ba itong puntahan, I think kung may extra day lang siguro kayo sa Bangkok, pwede na pwede. Kasi naisip ko siya, kunwari kung ako isang local dito sa Bangkok, siguro ito yung isa sa mga mall na magiging regular ko. Simply because, first yung aesthetic niya, sobrang ang artistic, youthful nung vibe niya, maganda tumambay. Tapos meron din ditong mga coffee shop, marami ring mga nagbebenta ng pastry doon sa ground floor, mga cakes, pastries. Tapos yun, ginawa lang namin today is after doon sa Siam Paragon. So siguro dahil busog pa kami, hindi pa kami masyado nakakain. So kung nag-snacks na kami ng coffee. So yung isang trinay namin dito is yung Beans Roastery or Beans Coffee. Makikita nyo na marami siya, hindi lang dito sa M-Sphere but also dun sa ibang mall. Must try siya for me, pero
Hindi naman sa akin okay lang siya. Siguro dahil hindi ganun ka-strong yung coffee. Yung trinay ko is their coconut flower coffee. So basically espresso plus coconut water. Ayun, very light lang siya. Kaya yun, medyo nakukulangan pa ako doon sa caffeine fix. So ako typically, mas preferred ko yung mga mas matapang na coffee. So yun lang naman, na-try ko lang kasi yun yung isa sa mga nababasa ko na must try coffee spot or coffee chain dito sa Bangkok. Ayan. Ayun lang, so we'll probably wrap this up. Siguro ikot pa kami ng para probably mga 30 minutes pa, ganon. We'll see kung ano pa makikita namin dito. But so far, chill lang naman tong Sunday namin and flight na rin namin kasi mamayang madaling araw ng 3 a.m. So yun, thanks. See you guys on the next one. Hi guys, so ayan, back na tayo dito sa ating hotel room. So medyo nag-rest lang din kami for a while. So kanina mga 3:30 ng hapon, we chose na umalis na rin sa M-Sphere. Yun. So dahil dyan, we chose na lang. So marami pa kaming gustong itry na mga food dito sa Bangkok. Pero yun, dahil 3 days lang talaga tayo and mahirap talaga pumunta from one place to another para mag-try ng food. Ang kagandahan naman dito sa Thailand is sobrang extensive yung choices nila sa Grab food. As in literally, marami talaga na mahirapan ka ng pumili. So, pumili lang kami ng tatlong gusto pa namin itry. So, yung una kong gustong itry is actually, I'm not sure if kilala niyo si Mark Win. So, sumikat siya na Thai food vlogger. Ayan. So, after nun, syempre sumikat siya sa social media, sa YouTube. Nagtayo siya ng sarili niyang business dito, restaurant, which is, ang pangalan is Pedmark. So yun ay nagbebenta lang sila ay nagsa-specialize lang sila sa pad krapao. Ayan, so in order namin, this one is the pad krapao na beef. So, tikman natin. Ayan, so kuha tayo ng giniling. Ayan, so sa mga nababasa ko, ang pinagkaiba pa nila dito is kaysa chicken egg yung ginamit nila, they use duck egg pa dito sa toppings. So ano ibig sabihin nun? Mas mataba pa siya. Kasi yung duck egg, di ba yung iba, ito yung ginagamit sa leche flan. Kasi nga, mas rich pa yung yolk ng duck. Ayan ang itsura niya. Try natin. Medyo din yung beef niya. Actually, nagulat ako. Kala ko mas fatty pa. Pero ako, personally, sucks lang siya sa akin. Yun. Kasi, siguro medyo nakulangan lang ako dun sa flavor na basil niya. Tsaka, tingin ko medyo nasa drier side siya. Yung next naman na binili namin sa Grab, ito ni-recommend din sa akin to ng isa kong friend na hindi ko pa siya na-try ever. Even nung bumalik, last time ko sa Bangkok dito 10 years ago, hindi ko pa siya na-try. So, ang pangalan niya is Muping. So, this particular one is, ayan yung pangalan niya. O, diba? Fat Bro. So, Muping is pork skewer siya. So, yun. Parang ano siya very similar siya with yung mga barbecue natin sa Pilipinas. Diba, bawat naman Asian country may version. So, sa Singapore or Malaysia, diba meron silang satay. Tayo naman may pork barbecue tayo na medyo nasa sweet side, na medyo dark. Ito naman, ganyan lang siya. Ayan. Grabe yung amoy niya. As in, pag inamoy mo siya, sobrang smoky talaga. Try natin. Ang lambot. Grabe. Actually, yung flavor profile niya, very similar sa pork barbecue natin. Pero I would say, yung lasa niya, mas konting soy. Kasi tayo, di ba yung barbecue natin, usually may soy sauce, ketchup, calamansi. So ito, medyo less of that.
may konting sweetness din, pero not too sweet. Diba yung sa atin matamis yung pork barbecue natin. Ang kinagustuhan ko naman dito, yung amoy niya, yung aroma niya, saka yung lambot. As in, pumili sila ng part ng pork na lean, saka parang na-tenderize nila eh. So, siguro sobrang ganda ng marinate nito kasi sobrang nanuot yung flavor. Lastly, syempre, bago tayo umalis, kailangan matry naman natin is ang mango sticky rice. Ayan. So, ito nakakatawa. Mamorder kami ng 3 mango sticky rice. So, ang pangalan nung store is Cao Niao Ma Muang by Chef Ple. Ayan. So, hindi ko sure kung na-describe ko mabuti. So, try ko na lang ilagay yung names below nung store niya. So, ito yung itsura niya ng nakapackaging. So, yun o. So, makikita nyo, ito yung mango. Tapos, ito yung sticky rice, nakahiwalay. Tapos, ito yung gata. And, meron pang toppings. So, actually, hindi ako masyadong... unfortunately, masabi ko, hindi ako yung tao na mahilig sa mango. So, even Pinoy ako, hindi ako masyadong mahilig sa mango. Saka, try ko rin i-limit yung... Yun nga, because alam nyo naman, ang mangga, napakatamis, especially if Philippine mango, di ba? So, nililimit natin yung intake natin ng mga matatamis. Kaya, this time, try naman natin to. Bite. Ayan. So, this is the rice, mango, gata. Oh, wow. In fairness hindi lang siya nag-rely dun sa... Yung mango actually, sakto lang yung sweetness niya. Yeah. Pag kinain mo yung mango, sakto lang yung sweetness niya. I think ko mas matamis pa yung mangga natin, yung especially pag in season. Pero guys, itong gata na hinalo nila, hindi ko alam kung paano nila ginawa yung lasa na yun kasi hindi lang siya matamis eh. Para siyang may burnt taste. Alam niyo parang latik. So hindi ko alam kung may parang ginawa ba silang cocoa sugar or latek tapos minix na nila dun sa sauce mismo. Kasi very light white lang siya eh. Ayan, so try pa natin ulit. Ayan. Pati itong rice may flavor. Try ko nga yung rice lang. Wow, ayun. Back nga sa rice. Yeah, I think yung rice, definitely may sugar din siya. Saka, yeah, malamang yun nga, niluto siya sa coconut cream or coconut sugar. Sobrang nilamnam. Hindi lang siya sweet eh. Parang may lumalaban siya. So tingin ko yun yung kaya masarap siya. Kasi well balanced siya. Hindi lang siya yung overly sweet. Ayun lang. So, ayun, naging full food vlog na talaga tong Bangkok travel series natin. But if you're still watching this episode, thank you so much. Kasi mapansin nyo, hindi naman tayo masyado umikot-ikot ng Bangkok. Pero yung goal ko talaga here is to let you see na you could also enjoy Bangkok. Dun sa mga malls, sa restaurants, and yung food niya talaga. Tingin ko yun yung, siguro sa first time, pagpunta mo, ikot-ikot ka sa mga sightseeing. Pero yung mga second time, don't be pressured. Kung iba talaga yung food nila, I think yun yung pwede yung babalik-balikan. Budget-wise, I think, compared to like going to Japan or going to Korea or Hong Kong, yung mga malalapit sa atin, nasa affordable side pa tong Bangkok. Pero I think mas mura kasi yung mga Vietnam, and hopefully soon makapunta na rin tayo dun sa Vietnam. But for now, sobrang na-enjoy ko tong spontaneous and quick trip ko dito sa Bangkok. Ayan. So, if ever man, baka di na ako makapag-vlog pa after this kasi later on busy na kami mag-pack ng mga things and later madaling araw yung flight namin. So, siguro kailangan namin
kailangan namin mag-grab papuntang airport and mag-check-in and all. Ayun. So thank you guys for watching my vlog and see you on the next one.